Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga pag-usapan po natin na mainit na issue sa lipunan. At grabe ho mga kababayan ha. Talaga nga namang ako ho ay natatawa at talaga namang ako po ay nagagalak. At alam nyo, sabi ko nga napakatanga ho talaga ng ginawa ng administrasyon na ito. Hindi, alam nyo, itong survey na bago ngayon ay isang patunay lamang po mga kababayan na talagang ang ginawa ng administrasyon ni Marcos ay puro kapalpakan. Yan ang katotohanan. Gago! Kasi mantakin mo, presidente ka. And yet, ito ang resulta ng survey. Alam mo, ito first time in the Philippines po ito. First time in the Philippines. Bakit to kanyo? Kasi usually, yung before Duterte mga kababayan, masasabi natin, yung mga presidente noon, bumababa talaga during the midterm o itong kalahati ng taon nila bilang isang pangulo. Pero, ito ang first time. Hindi, nung mga nakaraang taon, hindi umaangat yung dating pangulo. Anong halimbawa ko? Yung kay Pinoy. Halimbawa kay Pinoy. Nung siya ho ay presidente, midterm bumaba din siya. Pero hindi umangat yung nakaraang presidente na si Gloria. Hindi ho umangat. Naintindihan natin? Ibig sabihin, bumaba man si Pinoy noon because bumaba siya because of his performance. Pero walang nagsasabi noon, gusto namin ibalik si Gloria. Walang ganon. Siguro meron iilan. This is the first time, mga kababayan, wherein in the middle of the panunungkulan ni Marcos, sinasabi ng taong bayan, balik tayo doon sa nakaraan. Gusto namin nakaraan, lumayas ka na dyan. Ganon. At hindi lang yun. O sige na nga, kung hindi man yung nakaraan, yung anak lang nung nakaraan. Ganon ka diring-diriho ang mga Pilipino kay Marcos. Di ba? Yan ang katotohanan. Yan po ang talagang katotohanan. Alam nyo, dapat talaga mag-isip ng administrasyon ni Marcos kung bakit nagkaganire. Kung bakit po nagkaloko-loko. Bakit? Marami ng factor dyan. Yung impeachment na nangyari, which is may survey din dyan na ayaw ng mga Pilipino. Hindi lang po yun. Yung illegal, no due process na ginawa nila kay Pangulong Duterte, isa pa ho yun. Di ba? Pero more than that, marami pa. Yung pagtaas ng bilihin, hindi mapigilang bumubulusok na pagtaas ng bilihin. Yung krimen na umaakyat, ang dami po niyan. Kahit i-deny nila ng i-deny. Kahit sabihin nilang fake news. Lahat sila fake news Yan ang sinasabi. Hindi mo madideny yan kasi ramdam ng mga Pilipino yan. Yan yung mga basic needs. Ano yun? Food security, peace and order. Yan ang mga basic needs. Hindi ho nararamdaman ng taong bayan yun. Walang food security. Ibig sabihin, gutom na pagutom ng pagutom. As a matter of fact, kung dati nga, yung sahod, kahit papaano, kinakaya pa. Ngayon, hindi na talaga. Kaya na rin, damay na rin po doon yung peace and order. Marami po tayong nakikitang mga krimen, dahilan ng mga lintik na kriminal, hindi kasya at kailangan nila ng pera. Pampagamot. Mantakin mo sa nga nakakita na walang health system na matino na bansa. Tayo lang yun. Tsaka yung mga Timbuktu siguro. At tsaka yung mga mahihirap na bansa. Tayo at ay mahihirap ang bansa. Yan yung mga walang health system. Mga kababayan, kung walang health system, ano pa ang mangyayari sa Pilipinas? Siyempre, maghihirap lalo ang mga Pilipino. Mantakin mo, sobrang mura na nga ng junk foods. Hindi, ito kung dati, di ba, ang usap-usapan dyan, kakain ka, pag mahirap ka, ito, itong panahon namin, yung panahon pa namin, pag ikaw, kumain ka ng tuyo, mahirap ka. Kumain ka ng galunggong, mahirap ka.
Ngayon, hindi na. Mayaman ka pagka nakakain ka pa ng galunggong. Pag nakakain ka ng tuyo, mayaman ka pa. May pera ka pa kahit papaano. Di ba? Ano na pagkain ng mga mahihirap ngayon? Pansit canton, ihahalo sa kanin. Asin, ihahalo sa kanin. O kung hindi kaya yung pagpag ni Bambam. Pagpag ni Bambam, naalala nyo? O, yun. Yun ang ipakakain sa mahihirap. Di ba? So, ano ibig ko sabihin? Talaga naman yung quality of life bumagsak within 3 years. And, ramdam ho ng mga Pilipino yan. That's why, bumaba talaga ang ratings ni Marcos. Dagdagan mo pa ng mga abusadong politiko. Dinagdag mo pa yan, di ba? Alam naman natin, basta kalaban, pinag-iinitan nila. Akala kasi nila nakakalamang sila dun eh. Nakikita ng taong bayan yan. Di ba? Yung pinag-iinitan mo yung kalaban, nakikita. Kasi iisipin talaga ng mga Pilipino kaysa na ginagawa ang trabaho ng mga nasa gobyerno, namumuliti ka lang. Halimbawa, palala ng palala yung flood control. Di ba? Yung issue ng flood control, palala ng palala. Kaya tuloy, baha ng baha. Kitang-kita ng mga Pilipino yun. Naninanakaw ang pera ng mga Pilipino. At higit sa lahat, mga kababayan, sa tingin ko, malaking factor, ito talagang dumausdos pababa. Kasi talagang matindi na yung kahirapan, di ba? Matindi na yung mga kaganapan para po masabi nating nawawala ng tiwala ang mga Pilipino. Alam mo kung ano pa nagpa-highlight niyan? Inilagay pa nila si Jose Claire Castro. Yun ang problema dyan. Gago! Yan, sabi nga yan ng cream. Dun sa, alam mo yun, sa cake, di ba? Yung cream, yun yung talagang nakakalason dun eh. Aside from matamis na nga yung cake, nilagyan mo pa ng cream na may gatas. Na lahat. Mas lalo pag tuloy naka-diabetes, di ba? Ano ibig ko sabihin? Palpak na nga yung gobyerno. Lalagyan mo pa ng Jose Claire Castro na magsasabi na maggagawa ng dahilan. Alam mo, mas nakakainis yung gumagawa ng dahilan. Alam mo yung sa awayan, yung mga mag-aaway na mga jogjojowa, lalo na yung dalawang fame whore ngayon na walang ginawa kung hindi mag-post ng kanilang awayan, yung pangit na nangalunya. Kasi meron uso ngayon sa social media. Yung dalawang vlogger, ewan ko kung sino bang vlogger yun, bagong salta na naman. Tapos, lahat ng kanilang katarantaduhan, yung katarantaduhan ng jowa niyang pangit na nagloko, tas maganda yung babae, maya't maya post ng post. Halatang for the views for the content, halata. Pero alam mo, masakit kasi doon, kaya nakaka-relate yung iba, kesa na umamin, nagdadahilan pa. Yun ang ginagawa ni Jose Claire Castro. Kesa na aminin yung mga pagkakamali, lulusutan niya pa yun. Yun nakakabwisit eh. Kesa na mag-sorry ka, alam mo, ang tao, mas tatanggapin pa nila yung sorry. Kaya nga, naalala nyo kay Gloria, nung nag-sorry ang si Gloria, mas tinanggap eh. Pero kung nagpalusot yun, sigurado ko lalo siyang madidiin dun eh. Pero nung nag-sorry, tapos na usapan. Hindi ko sinasabing tama yun na yung ginawa niya. Ang sinasabi ko lang, mas tatanggapin ng Pilipino kung magso-sorry o kaya we will make things better o ganyan, di ba? Hindi pag tinanong mo tungkol sa peace and order, sasabihin siya yung fake news ka. Pag tinanong mo sa ganito, kasalanan ni Duterte. Wala talaga silang kasalanan. Kaya ka talaga mabibwisit kasi doon mo makikita, ninoloko nyo naman kami. Loko-loko na nga kami, nabudol na nga kami, lulukohin nyo pa kami. Yun ang masama doon nabudol na nga yung mga Pilipino, tapos ngayon magpapalusot pa kayo. Diba? Yung palpak na 20 pesos na bigas. Ano ginawa nila? Nag-hire sila ng mga vlogger, nabobong mga vlogger, na susubukan palusutin. Kasi ang issue sa 20 pesos na bigas dyan sa Cebu, hindi yung 20 pesos na bigas sa pipiling lugar o piling bentahan ng bigas. Hindi yun ang gusto ng Pilipino. Kaya kahit gawin yung palusot yan, para lang masabing, halimbawa, para lang masabing promise fulfilled.
kukuha sila ng 2 o 3 tindahan na magbebenta ng 20 pesos na bigas. Sinong niloko ninyo? Kaya lalong nabibwisit ang mga Pilipino. Mantakin mo para lang masabing, promise fulfill. Kukuha kayo ng 3 tindahan dyan na magbebenta ng bigas na 20 pesos. Sinong tinarantado ninyo? Tapos, etong mga fake news vlogger ni Marcos, pagpapalusot pa, kita mo na, mali ka banat ba, bla bla bla, sabi mo, hindi na magkakaroon ng 20 pesos na bigas after the election. Nagkaroon nga, ilang araw lang, ilang tindahan lang. That's not the point. The point here, mga kababayan, is dapat bumagsak ang presyo ng bigas. Sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, huwag nyo lolokohin ng taong bayan. Kaya nabibuisit lalo sa inyo mga Pilipino, niloloko ninyo eh. Naloko na nga sila, lolokohin nyo pa. Diba? Yun ang problema mga kababayan. Kaya tuloy busit na mga Pilipino. Kaya ngayon bumagsak lalo ang rating ni Marcos. That's the truth, diba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala